Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Ramil, na anak ng isang malupit na antingero na si Celestino. Maraming taon nang nakikipaglaban ang baryo nila mula sa mga gabunan na pinamumunuan ni Dubalag. Ang nais ni Celestino ay sumunod si Ramil sa yapak nito, pero iba ang gustong mangyari ni Ramil sa kanyang buhay. Ang gusto niya ay maging isang simpleng tao na malayo sa kaguluhan sa kanilang baryo. Ngunit nang patawan ng matinding sumpa si Celestino ni Dumalag, ay napilitan si Ramil na sundin ang nais ng tatay niya para sa kanya. Makakaya nga ba ni Ramil na tapusin ang kasamaan ng mga gabunan sa kabila ng kulang siya sa kakayahan para maging isang malupit na antingero? At malalaman pa ba niya ang lunas sa sumpa na dumapo kay Celestino bago ito tuluyang mahulog sa patibong ng kamatayan? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maghanda ka ngayong gabi, Ramil. Bilog ang buwan, kaya paniguradong sasalakay na naman sila Dumalag sa ating baryo. Pero tay, hindi ko pa po nahahasa ang aking itak eh. Puno pa nga po yun ng kalawang eh, kaya kahit kahoy po, hindi nun magagawang putulin. Hindi ba't palagi ko sinasabi sa'yo na palagi mong hasain ang itak mo? Ano pa't ipinamana ko yun sa'yo? Hindi mo ba alam na ang itak na yon ay ipinamana pa sa akin ng yung lolo na kilala ring antingero nung araw? Sa ginagawa mong pagpapabaya sa itak na yun, anak, ay parang nilapastangan mo na rin ang alaala ng yung lolo. Pasensya na po kayo, tay. Talagang nakalimutan ko pong hasain ang itak ko eh, dahil nagpunta po ako sa bayan kaninang umaga. Hapon na po akong nakabalik eh. Nawala po talaga sa isip ko na bilog pala ang buwan mamayang gabi. At ano naman ang ginawa mo sa bayan? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Tay, kumuha po ako ng exam para sa scholarship sa kursong gusto ko pong kunin sa kolehiyo. Tay, nakapasa nga po ako eh. Wala po tayong babayaran sa 4 na taong kurso na kukunin ko, tay. Ang problema lang po natin ay yung pambaon ko po at pamasahe ko po sa araw-araw. Pero tay, pwede naman po akong maghanap ng murang boarding house eh, na malapit po doon sa school, kung saan po ako papasok. Tapos maghahanap din po ako ng trabaho kahit sa mga kainan, para doon ko na po kukunin ang aking allowance. Ay nako, pinag-usapan na natin ang tungkol sa pag-aaral mo, Ramil. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay saka ka na lamang mag-aral kapag natapos na ang problema natin kay Dumalag? Saka ka na mag-aral kapag napatay na natin ang pesting gabunan na yon. Pero tay, sayang naman po yung scholarship eh. Saka napakatagal na pong panahon na nakikipaglaban kayo kay Dumalag, pero hanggang ngayon po, buhay pa rin siya. Baka po matanda na ako bago pa po ako makapag-aral kapag hinintay ko pa po na matalo niyo siya. Napakarami niyo na pong ginamit na agimat at anting-anting. Pero hanggang ngayon po, buhay na buhay pa rin si Dumalag. Sandali nga. Iniinsulto mo ba ang kakayahan ko bilang isang antingero? Para sa iyong kaalaman, Ramil, hindi normal na aswang si Dumalag. Siya ay isang pinuno ng mga gabunan. May kakayahan siyang gumamit ng itim na kapangyarihan, kaya mahirap talaga siyang matalo at mapatay. Pero, tay, baka po pwedeng kayo na lang po makipaglaban po kay Dumalag. Hayaan niyo na lang po ako mag-aral. Tay, pangarap ko po kasi talaga na makapagtapos po sa kolehiyo.
Hindi naman po to para lang sa akin eh. Kundi para rin po sa inyo. Saka pangarap po ni nanay na makapagtapos po ako ng pag-aaral, di ba? Nangako po ako sa kanya noon, tay, na magtatapos po ako sa pag-aaral ko bago po siya namatay. Hindi ko naman sinabing huwag kang magtapos sa pag-aaral mo. Ang gusto ko ay pagtuunan mo ng pansin sa ngayon ang pagiging antingero mo at pakikipaglaban kay Dumalag. Kapag napatay na natin siya, saka ka mag-aral. Saka hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, ha? Hindi man lang daw nila nakikita sa'yo ang husay na dapat ay meron ka. Hindi mo ako dapat ipahiya, Ramil. Nag-iisang anak kita. Kaya dapat ay manahin mo ang galing ko sa pakikipaglaban sa mga aswang at sa paggamit ng mga anting-anting. Pero kasi tay... Tama na, Ramil. Bilisan mo ng pagkain mo dyan at pagkatapos hasain mo ng itak mo. Hindi ka muna mag-aaral. Tapos ang usapan. May lungkot sa mga mata na tinignan ng 17 taong gulang na si Ramil ang kanyang ama. Umasa siya na matutuwa ito dahil nakakuha siya ng scholarship. Pero iba ang naging reaksyon nito. Tila mas importante pa rito ang reputasyon ng kanilang pamilya kaysa sa magandang kinabukasan niya sa oras na makapagtapos siya ng kolehiyo. Ang tatay ni Ramil na si Celestino ay labis na istrikto. Iginagalang ito sa kanilang baryo bilang ito ang nag-iisang antingero roon. Hindi lang sa pakikipaglaban sa mga aswang nito ginagamit ang kaalaman na meron ito, kundi maging sa panggagamot ng iba't ibang uri ng sakit. Nang dahil sa husay ni Celestino, ay nais nito na maging kagaya nito si Ramil. Bata pa lang si Ramil, ay inumpisahan na siya nitong turuan sa paggamit ng iba't ibang uri ng anting-anting at agimat. Nung una, ay interesado siya. Pero habang nagkakaisip siya, ay napagtanto niya na hindi niya gustong sundan ang yapak ng tatay niya. Nais ni Ramil na maging isang guro sa elementarya at ang bagay na yon ay labis na tinututulan ni Celestino dahil gusto nito na mag-focus si Ramil sa pakikipaglaban sa pinunong gabunan na si Dumalag. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay nakaharang na sina Ramil at Celestino sa bukana ng kanilang baryo. Kasama nila ang ilang matatapang na kalalakihan na handang humarap at makipaglaban kay Dumalag at sa mga alagad nitong gabunan. Katabi ni Ramil ang tatay niya. Parehas silang may hawak na itak. Isang anting-anting ang nakatali sa mga itak nila na pinapaniwalaang nagbibigay ng lakas at tapang sa kung sinong nagmamay-ari ng mga yon. Hinasa mo ba ng mabuti ang iyong itak, Ramil? Opo, tay. Gusto niyo po bang subukan ko po sa inyo? Si Raulo, hindi ito ang tamang oras para magbiro ka. Nasa isang seryosong sitwasyon tayo ngayon. Masama po bang magbiro? Pinapagaan ko lang naman po ang sitwasyon natin, tay. Saka, sigurado po ba kayong darating sila Dumalag ngayon? Kanina pa po tayo naghihintay dito Pero, hindi ko pa po sila nararamdaman. Sigurado akong darating sila. Hindi mo ba napansin? Sa mga nakalipas na pag-atake ni na Dumalag, ay umaatake sila tuwing bilog ang buwan. Maging matyaga ka lang sa paghihintay at talasan mo mabuti ang iyong pakiramdam. Hinigpitan ni Ramil ang pagkakahawak sa kanyang itak. Iginala niya ang kanyang mga mata sa kadilimang nasa kanilang unahan. Inasahan niya na anumang sandali ay darating na sila Dumalag at magsisimula na ang kanilang pakikipaglaban. Ngunit lumipas ang ilang oras, pero kahit anino ng mga gabunan ay wala silang nakita. Hanggang sa unti-unti nang lumitaw ang araw sa silangan
Tay, sumisikat na po ang araw ah. Pwede na po siguro tayong umuwi. Tignan niyo po ang mga kasama natin oh. Kawawa naman po sila. Mukhang inaantok na po eh. Tama ka, anak. Hindi na nga darating ang ating mga kalaban. Tumayo si Celestino sa harapan ng lahat at saka yun nagsimulang magsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Mga kasama, ngayon ay maaari na kayong umuwi sa inyong mga bahay para matulog at magpahinga. Malapit nang sumapit ang umaga at malabo nang dumating pa sina Dumalag. Pero wag ninyong isipin na nasayang ang ating ginawa simula kagabi. Maganda na nasisiguro natin na ligtas ang ating baryo. Patuloy kayong magsanay sa pakikipaglaban at magkikita tayo muli sa susunod na kabilugan ng buwan. Isa-isa nang umalis ang mga kalalakian hanggang sina Ramil at Celestino na lamang ang natira sa bukana ng baryo. Napansin ni Ramil na tila nag-iisip ang kanyang ama. Nakatingin ito sa kawalan habang seryoso ang muka. Tay, ayos lang po ba kayo? Nakapagtataka. Bakit hindi sumalakay sila Dumalag kagabi? Inaasahan ko na sasalakay sila dahil bilog ang buwan. Oh, ayaw niyo po ba nun, Tay? Hindi tayo nakipaglaban sa mga gabunan? Ibig sabihin, wala sa atin ang kailangan magbuwis ng buhay. Hindi ka talaga nag-iisip ano? Dahil sa hindi sumalakay kagabi sila Dumalag, ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na patayin sila. Ibig sabihin, ay sa susunod na buwan, ay kailangan na naman natin silang labanan. Isa pa, nagtataka rin ako kung bakit hindi sila sumalakay kahit bilog na ang buwan kagabi. Malakas ang kutob ko na mali ang aking naisip na umaatake sila tuwing bilog ang buwan. Teka, ang ibig niyo po bang sabihin, maaaring kahit kailan po ay aatake sila at hindi natin yun mapaghahandaan? Mabuti naman at nag-iisip ka na. Tama ka, Ramil. Kaya kailangan nating kausapin ng mga kalalakihang nakikipaglaban sa mga gabunan. Kailangan kong sabihin sa kanila na gabi-gabi ay dapat magbabantay na tayo sa ating baryo. Pero Tay, hindi po ba mahirap yun para sa kanila kung gabi-gabi po silang magbabantay? Wala silang pagpipilian kundi ang gawin ng bagay na yun, anak. Para naman yung sa kaligtasan nating lahat eh. Isa pa, pwede namang hatiin ng bawat magbabantay. Wala naman akong sinabi na dapat ay lahat magbabantay gabi-gabi. Pero, saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Umuwi na tayo para makapagpahinga na rin tayong dalawa. Mabuti pa nga po. Inaantok na po talaga ako eh. Naunang naglakad si Celestino patungo sa kanilang bahay. Agad namang sumunod dito si Ramil. Kahit paano ay nagpasalamat siya dahil hindi sila nakipaglaban sa mga gabunan nung nakaraang gabi. Kung siya kasi ang masusunod, ay nais niyang mabuhay ng normal at walang mabigat na responsibilidad na pinapasan. Nauunawaan naman ni Ramil si Celestino kung bakit nito nais na mapatay ang pinunong gabunan na si Dumalag. Bata pa lang siya ay umaatake na si Dumalag at ang mga alagad nito sa kanilang baryo sa dahilang hindi niya alam. Basta't ang tanging alam lang niya ay nais patayin ni Dumalag ang ama niyang si Celestino. Simula noon ay ang tatay niya na ang nangunguna sa pakikipaglaban kay Dumalag. Ngunit sa kabila ng tapang at husay ni Celestino, ay marami pa ring tao ang namatay nang dahil sa kalupitan ng mga gabunan. Pagdating ni Ramil at Celestino sa kanilang bahay, ay agad na humiga si Ramil sa papag upang doon ay matulog. Ngunit halos 1 oras pa lamang siyang nakakatulog nang gisingin siya ng kanyang amang si Celestino. Pupungas-pungas
na bumangon si Ramil kahit nais pa sana niyang matulog. Tay, bakit niyo po ba ako ginising? Mag-iisang oras pa lang po akong nakakatulog eh. Sapat na ang oras ng tulog mo. Sumunod ka sa akin sa labas dahil kailangan natin magsanay. Po, nang ganito po kaaga. Tay naman, baka pwedeng matulog muna tayo. Alam niyo naman pong magdamag tayo naghintay sa mga gabunan kagabi, di ba? Tay, robot po ba kayo? At parang hindi po kayo nakakaramdam ng antok at pagod. Pambira naman yan, oh. Hindi mo talaga siniseryoso ang lahat ng nangyayari sa baryong to, no? Matanong nga kita. Kailan mo ba pagtutuunan ng pansin ang pagsasanay mo? Para maging kagaya mo ko, Ramil. Kapag ba namatay na ako? Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Matagal pa po bago po kayo mawala. Saka hindi po ba sinabi ko na po sa inyo nun na ayoko pong maging antingero eh. Gusto ko pong maging guro. Gusto ko pong magturo sa mga bata. Tigilan mo na nga ang pangarap mo na yan. Ang pagiging guro ay para lamang sa mga babae. Mali po kayo, Tay. Hindi po ba siya ng kasarian ng isang tao para maging isa siyang guro? Marami na pong lalaking teacher ngayon. Kahit ano pang sabihin mo, ay hindi mo na mababago ang isip ko. At isa pa, huwag ka na nga marami sinasabi. Sumunod ka na lang sa akin sa likod ng bahay para makapagsimula na tayo sa iyong pagsasanay. Sinasayang mo ang oras ko. Hindi na nakapagpaliwanag pa si Ramil dahil tinalikuran na siya ng kanyang amang si Mang Celestino. Dere-derecho itong lumabas ng kanilang bahay. Wala nang nagawa si Ramil kundi ang sundan ang kanyang ama. Nang makarating siya sa likod ng kanilang bahay, ay inabot ni Mang Celestino kay Ramil ang itak. May hawak ding itak si Mang Celestino at tumayo ito na parabang anumang sandali ay aatakihin nito si Ramil. At yun na nga, mabilis na umatake si Mang Celestino kay Ramil. Tatagain sana siya nito, pero mabilis na naisangga ni Ramil ang kanyang itak. Nagulat siya nang bigla siyang sinuntok ni Mang Celestino sa kanyang tiyan. Pakiramdam ni Ramil ay mawawalan siya ng ulirat sa lakas ng suntok na kanyang natanggap. Agad na pinilipit ni Celestino ang braso ni Ramil at napasigaw siya sa sakit hanggang sa kumawala na sa kamay niya ang itak. Aray! Aray ko, tama na po, Tay! Tama na! Aray ko, sakit! Masakit na, Tay! Tama na! Baka nabalian po ang braso ko! Malakas na pinakawalan ni Mang Celestino si Ramil. Masama ang tingin ni Mang Celestino sa kanya. Aray ko! Aray, aray, aray! Ang sakit naman po nun, Tay! Parang totoo na po yata yun, ah! Dahil napansin ko na hindi mo siniseryoso ang paraan ko ng pagsasanay sa iyo noong mga nakalipas na araw. Tignan mo nga nangyari. Simpleng pag-atake lang ay nagawa agad kitang suntukin. Paano na lang kung totoong aswang ng kaharap mo? O kaya si Dumalag? Sigurado ko na wala pang 5 segundo ay mapapatay ka na kagad ng kalaban mo. Dapat ay wag mong ibababa ang iyong depensa sa pakikipaglaban, anak. Pasensya na po. Hindi ko naman po alam na ganitong klase ng pagsasanay ang gagawin natin eh. Dati kasi tinuturuan nyo lang ako ng tamang pag-atake at pagdepensa. Tapos, ang kinakalaban ko ay ang puno ng saging o hindi naman kaya sako na may laman na buhangin. Aray ko, ang sakit na tiyan ko. Tapos na tayo sa ganung uri ng pagsasanay. Dahil hindi ko nakikitang humuhusay ka sa ganung paraan. Kaya simula ngayon, harapan na tayo maglalaban. At kailangan mong maging magaling. Pero Tay, ayoko po talaga maging kagaya nyo eh. Baka po pwede nyo akong hayaan na mag-aral na lang. Hindi po talaga para sa akin ang pakikipaglaban sa aswang, Tay. Tumahimik ka nga, Ramil. Hindi ikaw ang magdidesisyon sa kung ano ang magiging buhay mo. Ako ang tatay mo. Kaya ako ang nakakaalam kung ano mas makabubuti para sa'yo. Maniwala ka. Darating ang panahon na magpapasalamat ka sa akin. Ngayon, kunin mong yung itak at itutuloy na natin ang ating pagsasanay. Labag man sa kalooban ni Ramil, ay dinampot pa rin niya ang kanyang itak.
Tumayo siya ng maayos at matiim ang mga matang tinignan niya si Mang Celestino. Nang mga sandaling yun ay naisip niyang pagbigyan muna ang kanyang ama at umasa siya na darating ang panahon na mauunawaan ito kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Matapos ang nakakapagod na pagsasanay, ay umalis muna si Mang Celestino, habang si Ramil naman ay naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Masakit ang buong katawan niya at nasugatan pa siya ng itak sa kanyang braso. Siya mismo ang naglinis at naglagay ng benda at gamot sa sugat niya. Habang nakaupo si Ramil sa labas ng kanilang bahay, ay dumating ang kaibigan niya na si Carding. Nakangiti yung lumapit sa kanya. Uy pare, ano? Kumusta ang pakikipaglaban nyo kina Damulag kagabi? Uy, teka. Sugat ba yung nasa braso mo? Kaya may benda ka? Kinagat ba ng isa sa mga gabunan? Sayang naman. Di ko napanood ang pakikipaglaban nyo. Nakatulog kasi kagad daw kagabi. Uy, ano na? Bakit ang tahimik mo dyan? Magkwento ka naman, bilis! Ay, Carding, walang pakikipaglaban sa mga gabunan na nangyari kagabi. Ano ka mo? Bakit naman wala? Hindi ba bilog ang buwan kagabi? Naku po, ibig sabihin, aatake na naman sila Dumalag sa susunod na pagbilog ng buwan. Kasi hindi niyo pa siya napapatay. Wala talaga, Carding, wala. Magdamag kaming naghintay at nagbantay hanggang sa sumapit ang madaling araw. Pero kahit isang gabunan, walang dumating. Pero ayos lang yun kasi hindi kami napagod sa pakikipaglaban at walang buhay ang nawala. Kahit hindi kayo nakipaglaban kagabi, bakit may sugat ka dyan sa braso mo? Si tatay ang may gawa nito. Ano ka mo? Paano si Mang Celestino may gawa niyan kung bakit may sugat ka sa braso? Nagsanay kasi kami kanina tapos talagang naglaban kami gamit ang aming kanya-kanyang itak. Kaya yun, nasugatan niya ako ng di sinasadya. Ay nako, grabe na pala talaga ang pagsasanay na ginagawa mo ha. Kung ako siguro yan, baka matagal na akong sumuko. Buti na lang talaga at hindi ako anak ng isang antingero o kaya ng manunugis. Ayos na sa akin ang anak ako ng magbubuko. Kaya heto, umaakit ako ng nyug bilang trabaho. Mas okay na rin yun sa akin kesa naman sa nakikipaglaban ako sa mga gabunan, di ba? Saka, gusto ko naman talaga ang trabaho ko eh. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Pare, tanong lang, anong pakiramdam na nagagawa mo ang gusto mong gawin? Yung pwede mong sundin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo? Siyempre, masaya. Saka masarap sa pakiramdam na hinahayaan ako ng mga magulang ko kung anong gusto kong gawin. Nag-iipon na nga sila ngayon ng pera para makapag-aral ako sa kolehiyo eh. Gusto ko kasing kumuha ng kahit 2 taong kurso sa pag-aaral ng computer. Alam mo na, iba pa rin kapag nakatapos ka sa kolehiyo, di ba? Mabuti ka pa, Carding. Nagagawa mo ang gusto mo. Ako kasi, gusto ko talagang maging isang teacher. Pero ayaw ni tatay eh. Gusto ko mag-aral sa kolehiyo, pero ang sabi niya ay pagtuunan ko muna daw ng pansin ang pakikipaglaban namin kay Dumalag. Saka na raw ako mag-aral kapag napatay na namin ang pinuno ng mga gabunan. Ayaw mo ba nun? Kapag natalo niyo na si Dumalag, tatatak ang pangalan mo sa kasaysayan ng ating baryo hanggang sa mga susunod na henerasyon ay maaalala kayo ng mga tao dito. Kumbaga magiging isa kang bayani, Chong. Sisikat ka at hahangaan ng lahat. Ang astig kaya nun. Hindi naman kasi ganun ang buhay na gusto ko eh. Tsaka wala akong planong sumikat, Chong. Ang tanging gusto ko lang ay isang normal na buhay. Yung hindi ako natatakot na baka isang gabi ay bigla na lamang akong papatayin ng kung sinong aswang. Kasi isa akong manunugis at malaking banta sa kanila. Naiintindihan naman kita sa sentimiento mo, Chong. Pero siguro nga ay tama si Mang Celestino. Kailangan mo muna mag-focus sa pakikipaglaban kay Dumalag. Nakasalalay kasi sa kamay niyong kaligtasan nating lahat eh. Habang buhay pa kasi si Dumalag, hindi magkakaroon ng katahimikan dito sa lugar natin.
Ilang taon na tayong nabubuhay sa takot, aba. Dahil sa mga pesting gabunan na yun. Ewan ko ba, Karding? Pero hindi talaga ganitong buhay ang gusto ko para sa akin eh. Sana naman ay dumating ang panahon na maiintindihan ako ni tatay at hahayaan niya ako na gawin kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Ramil. Naisip niya na buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi ang sumunod kay Mang Celestino. Kahit ayaw niyang maging manunugis ng mga aswang at antingero, ay sinunod niya pa rin ito dahil ayaw niya na magalit ito sa kanya. Bukod doon, matindi rin ang bigat ng responsibilidad na nasa balikat niya, lalo na't nag-iisa siyang anak ni Mang Celestino. Iniisip ng lahat na magiging kagaya siya ng kanyang ama at magiging kasing tapang at husay siya nito pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang umalis na si Karding, ay nagsimula ng magluto si Ramil ng pananghalian. Nagprito siya ng isda at nagluto ng instant noodles. Kasabay nun ay nagsaing na rin siya. Pagsapit ng tanghali ay bumalik na si Mang Celestino. Napansin ni Ramil na seryoso ang muka ng tatay niya at tila pasa nito ang lahat ng problema sa mundo. Hindi mo na pinansin ni Ramil ang hindi magandang timpla ng kanyang tatay. Tinapos niya ang paghahain at sa kanya ito tinawag para makakain na silang dalawa. Hanggang sa nakaupo si Celestino ay tila hindi pa rin maganda ang pakiramdam nito. Tay, okay lang po ba kayo? May nangyari po ba sa labas at parang pasan niyo po ang lahat ng problema sa mundo? Sila Dumalag. Sumalakay sila kagabi. Po? Paano po sumalakay? Hindi po ba hindi naman sila sumalakay kagabi? Ano pong sinasabi niyo? Nananaginip po ba kayo, Tay? Sinabi na sumalakay sila kagabi. Pero sa ibang baryo. Sa Santa Ana sila sumalakay. Ano po? Sa Santa Ana? Oo. Sa Santa Ana kung saan walang kahit na isa ang may kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Hindi naging handa ang mga tao. Kaya napakaraming namatay sa kanila. Sinabi sa akin ni Kapitan Arnel ang lahat. Nakarating sa kanya ang pangyayaring yan dahil humingi ng tulong sa kanya ang kapitan sa Santa Ana. Ang ibig po bang sabihin ay sumasalakay pa rin sila Damulag tuwing bilog ang buwan? Pero sa Santa Ana naman? Maaaring hindi lang sila sa Santa Ana sumalakay sa mga susunod na pagbilog ng buwan, anak. Pwede na silang sumalakay sa iba pang baryo o hindi kaya dito sa baryo natin. Talagang pinapahirapan tayo ng hayop na Dumalag na yun. Pinapahirapan niya tayong matalo siya. Kaya kung saan-saan siya sumasalakay. Tay, ano na pong gagawin natin ngayon? Ano pong plano? Hindi po ba ang sabi niyo gabi-gabi na pong magbabantay ang mga nakikipaglaban sa mga gabunan dito po sa baryo natin? Hindi na gano'n na magiging plano. Dahil sigurado pa rin ako na tuwing bilog ang buwan ay sumasalakay ang mga gabunan. Ngayon ko lang ulit naisip na kaya nila pinipiling sumalakay kapag bilog ang buwan ay dahil mas malakas ang mga gabunan kapag buo at napakaliwanag ng buwan. Kailangan nating magtungo sa iba't ibang baryo na malapit dito sa ating lugar upang mabigyan sila ng babala. Sa ngayon, yun lamang ang maitutulong natin sa kanila. Kailangan nilang maging handa sa susunod na pagbilog ng buwan. May takot na lumukob kay Ramil sa mga sinabi ng kanyang tatay. Naisip niya na dahil wala na silang ideya sa kung saan susunod na atake sina Dumalag, ay tunay na mahihirapan na sila na talunin at patayin nito. Sa mga sumunod na araw, ay nagtungo sina Ramil at Mang Celestino sa iba't ibang baryo upang balaan ang mga tao tungkol sa panganib na dala ni Dumalag at ng mga alagad nitong gabunan. Habang nakikita ni Ramil ang reaksyon ng mga tao, ay lalo niyang naunawaan kung gaano kalaki ang banta at bigat ng laban
na nakaatang sa kanilang mag-ama. Kasabay noon ay tuloy-tuloy na nagsanay si Ramil sa ilalim ng kanyang ama. Kahit labag sa kanyang kalooban, ay pinilit niyang sundin ang mga utos ng ama niyang si Mang Celestino. Araw-araw ay pinapasan niya ang hirap ng pagsasanay sa paggamit ng mga agimat at orasyon at maging sa pisikal na pakikipaglaban. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa dumating na naman ang muling pagbilog ng buwan. Nang panahon na yon ay tuluyan ang tinanggap ni Ramil na hindi niya na magagamit ang scholarship na kanyang nakuha. Hindi man bukal sa kanyang kalooban na makipaglaban sa mga aswang, ay naisip niya na yun ang tamang bagay na gawin niya kahit pansamantala lang. Kinagabihan, habang naghahapunan si Ramil, ay ramdam niya ang kaba na meron ang kanyang ama. Ramil anak, hinasa mo ba ang itak mo? Baka naman kinalimutan mo na naman na gawin yun, ha? Hindi na po, tay. Hinasa ko na po yung kaninang umaga. Ay, oo nga pala, tay. Nakapag-desisyon na po ako na magpo-focus-focus sa pagsasanay at pakikipaglaban kina Dumalag. Totoo na ba yan, anak? Baka naman nagbibiro ka lang. Totoo po ang sinasabi ko, tay. Naisip ko po kasi na mas kailangan talaga tayo ng mga tao. Pero sana po, kapag napatay na po natin si Dumalag, ay hayaan niyo na po akong makapag-aral sa kolehiyo. Sana po payagan niyo na po akong maging isang guro. Walang problema, anak. Basta matapos na ang problema natin kay Dumalag, ay maaari ka na mag-aral. Pero hindi ako pumapayag na kumuha ka ng kurso para maging isa kang guro. Gusto ko na maging pulis ka o hindi kaya ininyero. Mas bagay sa iyo ang ganun dahil ikaw ay lalaki. Pero tay, gusto ko po talaga maging isang teacher eh. Gusto mo ba magtalo pa tayo ngayon, anak? Sinabi ko ng pambabae lang ang pagiging guro eh. Sa kayo ko munang pag-usapan ng bagay na yan ngayon. Dahil kailangan natin pagtuunan ng pansin ang laban na maaari nating kaharapin mamaya. Sige na, bilisan mo nang kumain dyan at wag nang kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Nais pa sanang ipaliwanag ni Ramil kay Mang Celestino ang panig niya. Pero napagtanto niya na kahit na anong paliwanag pa ang gawin niya, ay hinding-hindi ito makikinig sa kanya. Ugali na kasi ng tatay niya na kung ano ang pinaniniwalaan nito, ay yun na ang papanigan nito. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay nakaharang na sa bukana ng baryo sina Ramil at Mang Celestino. Gaya ng dati, ay kasama pa rin nila ang ilang kalalakian na dala ang kanika nilang mga sandata. Bilog na bilog at napakaliwanag ng buwan na parabang nakatingin yun sa kanila at naghihintay na masaksihan ang isang madugong digmaan na maaaring mangyari anumang sandali. Tay, sa tingin niyo po ba, dito sa baryo natin sa Salakay sila Dumalag? Hindi ko alam. Maaaring dito o di naman kaya ay sa ibang baryo. Sana naman ay naghanda din ang mga tao sa ibang baryo para kahit papano ay hindi na mangyari yung nangyari sa Santa Ana. Sinabihan na natin sila kung ano ang pwedeng mangyari ngayong gabi. Nasa sa kanila na yon kung maniniwala sila at gagawa ng hakbang para protekta ng kanilang mga sarili. Sa ngayon, kailangan natin protekta ng ating baryo dahil ako naman talaga ang pakay ni Dumalag. Alam niyo po, ang tagal niyo na pong nakikipaglaban kay Dumalag. Ang sabi niyo po ay gusto niya kayong patayin pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po alam ang totoong dahilan kung bakit niya po yun gustong gawin sa inyo. Ang tagal niyo na pong nakikipaglaban pero hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin sinasabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit po kayo gustong patayin ni Dumalag. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat, anak? Hindi mo ba naiisip na kaya ako gustong patayin ni Dumalag dahil isa akong malaking tinik sa lalamunan niya? Alam niya na ako ang pinakamatindi niyang kalaban, kaya malamang na nais niya akong mawala. At alam niya na hindi niya ako mapapatay dahil meron akong ginagamit na anting-anting laban sa kanya.
Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para mabura ko rito sa mundo. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po kung masyado po ako matanong, Tay. Matagal na po kasing gumugulo yan sa isipan ko eh. Ngayong nasagot ko ng tanong mo, pwede bang manahimik ka na at talasan mong yung pakiramdam? Oo po, pasensya na po ulit. Hindi na muling nagsalita pa si Ramil at nakiramdam siya sa paligid. Wala siyang nararamdamang hindi maganda at tila normal naman ang lahat. Pero hindi siya nagpakampante. Ilang beses na rin siyang sumama sa pakikipaglaban kay Dumalag at may mga pagkakataon na umaatake ang mga ito sa hindi inaasahang oras. Lumipas ang 2 oras pero wala pa ring mga gabunan ang dumarating. Bahagya ng nakaramdam ng pagkainip si Ramil. Nangangalay na ang kamay niya sa paghawak sa kanyang itak na sa totoo lang ay merong kabigatan. Tay, parang hindi naman aatake rito sina Dumalag. Hating gabi na, di ba? Hindi kaya sa ibang baryo sila sumasalakay? Masyado pang maaga para sabihin mo yan. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi sumisikat ang araw. Maya-maya pa ay may narinig silang sigawan ng mga tao sa kung saan. Sabay-sabay silang lumingon sa kanilang likuran hanggang sa isang umiiyak na babae ang humahangos na dumating. Ipinaalam sa kanila ng babae na umaatake sa baryo nila ang mga gabunan. Ayon dito ay sa ibang direksyon pumasok ang mga yon at ang hinala nito ay sa gubat dumaan ang mga gabunan. Anak ng tutsa, oo. Naloko na naman tayo ni Dumalag sa pangalawang pagkakataon. Mukhang tumatalino at natututo na silang mag-isip sa pagkakataon to, ha. Humanda kayo! Magtungo tayong lahat sa direksyon ng gubat. Lumaban tayong lahat sa abot ng ating makakaya. Sabay-sabay na tumakbo si Ramil sa direksyon ng gubat na nasa dulong bahagi ng baryo. Sa kabila ng takot at kaba dahil sa walang kasiguraduhan ang mangyayari sa gabing yon, ay pilit pa rin nilakasan ni Ramil ang kanyang kalooban. Hindi nagtagal ay narating na nila ang parte ng baryo kung saan umaatake ang mga gabunan. Ang mga yon ay mga nakakatakot na uri ng aswang na may napakaitim na balat at mahabang puting buhok. Ang mga mata ng gabunan ay purong puti. Merong matutulis na kuko ang mga yon na ginagamit ng mga ito sa pag-atake. Ramil, sumama ka sa mga makikipaglaban. Yung iba naman ay iligtas sa mga tao at dalhin sila sa isang ligtas na lugar. Agad na kumilos si Ramil at ang mga kalalakihan. Buong tapang na hinarap ni Ramil ang isang gabunan. Tinaga niya ito sa balikat at saka sinaksak sa tiyan, habang ang iba naman ay nagsimula na ring makipaglaban, kabilang si Mang Celestino. At sa gitna ng kanilang pakikipaglaban ay dumating na si Dumalag. Mas matangkad si Dumalag kumpara sa mga alagad nitong gabunan at mas nakakahindik ang itsura nito. Ramil, tulungan mo akong harapin si Dumalag. Opo, Tay! Magkasamang humarang si Ramil at Celestino kay Dumalag. Isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ni Dumalag. Kayong mag-ama na naman ang haharap sa akin. Hindi ba kayo napapagod na ilang beses nyo na akong pinagtutulungan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagtatagumpay na ako ay paslagin? Hindi sa gabing ito. Sisiguraduhin kong mamamatay ka na ngayong gabi, Dumalag. Naunang sumugod si Mang Celestino kay Dumalag. Habang tumatakbo ito, ay hawak nito ang nakasabit na anting-anting sa leeg nito. Nagawa nitong tagain si Dumalag sa braso. Napaiktad si Dumalag sa sakit. Ngunit agad nitong tinulak si Mang Celestino at tumilapo nito sa lupa. Si Ramil naman ang umatake sa pinunong gabunan. Ngunit sinalubong siya ni Dumalag at bumaon ang matutulis nitong kuko sa kanyang dibdib. Malakas siyang sinuntok ni Dumalag sa muka. Labis na nahilo si Ramil, kaya napahiga na rin siya.
Unti-unting lumapit si Dumalag kay Ramil habang humahalakhak. Sigurado ko na kapag nagtagal ay magiging isang malaking tinik ka sa akin. Kaya habang hindi ka pa malakas, ay kailangan na kitang patayin. Hindi mo ako mapapatay, Dumalag! Tumawa ng nakakaloko si Dumalag. Nang akmang aatake na ito kay Ramil, ay mabilis na tumayo si Mang Celestino at iniharang nito ang sarili. Dinakma ni Dumalag sa leeg si Mang Celestino at walang kahirap-hirap nitong iniangat ito sa lupa. "Pakawalan mo ang tatay ko! Hayop kang gabulang ka!" Pinilit ni Ramil na tumayo, pero hindi siya nagtagumpay. Labis ang panghihina niya dahil sa lalim ng sugat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng sitwasyon ni Mang Celestino, ay hindi ito nagpakita ng takot kay Dumalag. Sa tingin mo ba ay magagawa mo akong patayin? Baka nakakalimutan mo na meron akong anting-anting laban sa iyo. Tama ka, Celestino. Hindi nga kita mapapatay. Kahit ang sugatan ka ay hindi ko magagawa. Pero ano ba tingin mo sa akin? Hindi nag-iisip? Ano ba sinasabi mo? Biglang umusal ng mga salita si Dumalag na ito lamang ang nakakaintindi. Matapos yun, ay ibinuka nito ng malaki ang bibig nito. Mula sa loob ng bunganga ni Dumalag ay may lumabas na itim na usok at pumasok ang usok na yon sa bunganga ni Mang Celestino. Nang bitiwan ni Dumalag si Celestino, ay napaluhod ito sa lupa. Kahit nahihirapan, ay pilit na nilapitan ni Ramil ang kanyang ama. Panay ang ubo ni Mang Celestino na parabang masusuka na ito. Anong ginawa mo sa akin, hayop ka? Anong ipinasok mo sa katawan ko? Isang sumpa na magpapahina sa iyong katawan. Gaya na sinabi mo, hindi kita kayang sugatan at patayin. Kaya nilagyan na lamang kita ng isang sumpa na unti-unting lalamon sa lakas mo bilang isang malupit na antingero. Isang sumpa na magtatanggal ng kakayahan na lumaban. Unti-unting manghihina ang iyong katawan hanggang sa ikaw na mismo ang kikitil sa sarili mong buhay dahil wala ka ng silbi. Matapos yung sabihin ni Dumalag, ay mabilis yung nawala sa harapan ni Ramil, habang ang mga alagad nito ay sumunod na rin dito hanggang sa wala ng kahit isang gabunan ang natira, maliban sa iilan na kanilang napatay. Nag-aalalang hinaplos ni Ramil ng paulit-ulit ang likod ni Mang Celestino. "Tay, ayos lang po ba kayo? Ano po nararamdaman nyo?" Hindi ako makahinga ng maayos, anak. "Dadaling ko na po kayo sa bahay. Ipapatawag ko po agad si Mang Erning para magamot po kayo." Huwag mo na akong intindihin, anak. Ang mga tao, tulungan mo muna sila. Mas kailangan nila ang tulong mo. Sige na, Ramil. Bilisan mo, tulungan mo sila. "Pero tay..." Sundin mo na lang ako. Sinabi ng kaya kong sarili ko eh. Ang mga tao ang unahin mo. Lalo na ang mga sugatan. Sige na, anak. Napilitang tumayo si Ramil, pero hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inalis ang tingin kay Mang Celestino na nahihirapan sa pagtayo. Kapansin-pansin din ang labis na pamumutla ng balat nito. Nang tuluyan ng nakatayo si Mang Celestino, ay bigla itong nawalan ng malay. Muntik na itong bumagsak sa lupa, pero agad itong nasalo ni Ramil. "Tulong! Tulong si tatay! Tulungan niyo kami!" Mabilis namang tumugon ang mga tao sa paghingi ng tulong ni Ramil. Binuhat ng dalawang lalaki si Mang Celestino upang dalhin sa bahay ni Ramil. Habang nakasunod si Ramil sa may dala sa tatay niya, ay panay ang usal niya ng dasal na sana ay walang kung anong masamang mangyari dito. Agad na ipinatawag ni Ramil ang albularyo sa kanilang baryo na si Mang Erning. Hindi mapakali si Ramil habang ginagamot ng albularyo ang kanyang ama. Nang umalis si Mang Erning, ay hindi pa rin nagigising si Mang Celestino. Ngunit ayon kay Mang Erning, ay mukhang napagod lang si Mang Celestino
sa pakikipaglaban, kaya ito nawalan ng malay. Kinabukasan, pagsapit ng umaga, ay wala pa ring malay si Mang Celestino. Labis na ang pag-aalala ni Ramil, lalo na't yun ang unang beses na nangyari yun sa kanyang ama. Habang binabantayan ni Ramil si Mang Celestino sa silid nito, ay dumating naman ang kaibigan niyang si Carding. Pumasok na ito sa mismong kwarto ni Mang Celestino. Nabalitaan ko nangyari kay Mang Celestino kagabi, pare. Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin siya nagkakamalay? Hindi pa, pare. Ang sabi ni Mang Erning ay hintayin ko na lang daw na magising si tatay. Pero nag-aalala kasi ako kasi simula kagabi ay hindi pa siya gumigising. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Parang ngayon lang to nangyari sa kanya, di ba? Napakaraming beses ang nakipaglaban ng tatay mo. Pero ngayon lang siya napagod ng ganyan at tumantong pa na nawalan siya ng malay. Hindi simpleng pagod lang ang nangyari kay tatay. Sigurado ko na may kinalaman dito ang ginawa ni Dumalag kay tatay kagabi. May sumpa siyang ipinasok sa katawan ni tatay at ang sabi ni Dumalag ay gagawin ng mahina ang tatay ko. Mawawalan daw si tatay ng kakayahan na makipaglaban. Diyos ko, kinilibutan naman ako sa sinabi mo, pare. Pero hindi ba may proteksyon si Mang Celestino laban kay Dumalag at sa mga alagad nitong gabunan? Ang proteksyon na yon ay para lamang sa pag-atake na manggagaling sa mga gabunan. Pero iba na kapag isang sumpa ang ginamit ni Dumalag laban kay tatay. Carding, natatakot ako na baka may masamang mangyari kay tatay. Hindi ko kayang mawala siya, Chong. Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Malakas at matapang ang tatay mo, kaya sigurado ko na malalagpasan niya yan. Saka nandiyan naman si Mang Erning, di ba? Magaling siyang albularyo, kaya mapapagaling niyan tatay mo. Magtiwala at magdasal ka lang. Sana nga, pare. Sana nga. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag pati si tatay ay nawala sa akin. Marahang tinapik ni Carding sa balikat si Ramil. Kahit paano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ni Ramil dahil sa presensya ng kanyang kaibigan. Nang tignan niya ang wala pa ring malay na si Mang Celestino, ay may awang humaplos sa kanyang puso. Kahit tila natutulog lamang yun, ay bakas sa mukha nito ang hirap na pinagdadaanan. Natatakot din siya na baka ang sumpang ipinataw ni Dumalag kay Mang Celestino ay maging dahilan ng tuluyan nitong pagbagsak. Nang mga sumunod na araw, ay muling pinuntahan ni Mang Erning si Mang Celestino upang gamutin. Ngunit sinabi nito kay Ramil na hindi nito kayang pagalingin ang kanyang ama dahil masyadong malakas ang sumpa na inilagay dito ni Dumalag. Ayon sa albularyo, ay hindi nasakop ng kakayahan nito ang mga ganong bagay. Labis na nanlumo si Ramil sa kanyang mga narinig. Nang umalis na ang albularyong si Mang Erning, ay lumuluhang nilapitan ni Ramil ang wala pa ring malay na si Mang Celestino. Maigpit niyang hinawakan ang nanlalamig nitong mga kamay. Tay, lumaban po kayo. Tay, huwag niyo pong hahayaan na ang sumpang yan. Ang tumalo po sa inyo, tay. Hindi ko po kaya na pati po kayo'y mawawala sa akin. Parang awa niyo na po, tay. Gumising na po kayo. Napanganga si Ramil nang maramdaman niya ang paggalaw ng kanyang ama na si Mang Celestino. Hindi nagtagal ay marahang bumukas ang mga mata nito. Kulang na lang ay tumalon sa labis na kasiyahan si Ramil dahil sa wakas ay nagising na ang tatay niya. Salamat po sa Diyos at nagkamalay na po kayo, tay. Akala ko po talaga hindi na po kayo magigising. Bakit ka umiiyak, anak? Ano bang tingin mo? Patay na ako? Hindi naman po. Nag-aalala lang po kasi ako para sa inyo. Simula po kasi nung gabing nakipaglaban tayo kina Dumalag, ngayon lang po kayo ulit nagising . Ganun ba? Ang akala ko talaga, sandali lang ako nakatulog. Pero tay, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ang sabi po ni Mang Erning ay hindi niya kayang alisin ang sumpang inilagay po sa inyo ni Dumalag.
Masyado raw po kasi umalakas. Walang kahit anong sumpa ang makakapagpabagsak sa akin, anak. Tignan mo nga, at nagising pa ako. Saka wala naman ako nararamdamang kakaiba sa aking katawan. Gaya pa rin ako ng dati. Malakas pa rin ako. Sigurado po ba kayo, Tay? Bakit parang nagdududa ka? Katawan ko to. Kaya ako ang nakakaalam sa nangyayari rito. Sandali. May pagkain ba tayo, anak? Nagugutom at nauuhaw ako. May niluto po ako kanina na ginataan langka. Saka may kanin din po tayo. Mabuti naman. Tama-tama. Dahil ang paborito kong ginatang langka ang niluto mo. Teka, Tay, ipaghahain ko lang po kayo. Tapos kapag okay na po, tatawagin ko na lang po kayo, Tay. Sige, anak. Bilisan mo't gutom na ako. Masayang lumabas si Ramil sa kwarto ng kanyang ama na si Mang Celestino. Hindi siya makapaniwala na tila walang naging epekto sa tatay niya ang sumpa rito ni Dumalag. Talaga palang napakalakas ni tatay sa kanang mga anting-anting niya. Parang hindi nga tumalab sa kanyang sumpang yun ni Dumalag. Binilisan ni Ramil ang paghahain ng pagkain. Nang matapos na siya, ay pasigaw niyang tinawag ang kanyang tatay. Tay, pwede na po kayong kumain. Pumunta na po kayo rito. Hinintay ni Ramil na lumabas si Mang Celestino ng kwarto nito. Pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin ito lumalabas. Muli niyang tinawag ang tatay niya hanggang sa makarinig siya ng tila nahulog na kung ano sa sahig. Nababahalang tumakbo si Ramil sa kwarto ni Mang Celestino at nagimbal siya nang makita ang tatay niya na nakahandusay sa sahig. Agad na nilapitan ni Ramil si Mang Celestino na patuloy na pinipilit na tumayo. Tay, ano po nangyari sa inyo? Hindi ko alam, anak. Pero hindi ko magawang maihakbang ang aking mga paa. Pakiramdam ko ay parang lantang gulay ang aking mga binti. Marahil ay masyadong napatagal ang aking pagkakahiga. Siguro may naipit na ugat sa aking binti, kaya hindi ako makalakad. Pero huwag ka mag-alala, anak. Sigurado ko na kailangan ko lang itong ipahinga. Tapos makakalakad na rin ako maya-maya. Pero hindi po kaya yan po ang epekto sa inyo ng sumpa ni Dumalag? Hindi kaya unti-unti na itong kumakalat sa inyong katawan? Hindi totoo yan, Ramil. Sinasabi mo ba na dahil sa sumpang yun ay hindi na ako makakalakad? Tay, baka po kasi yun ang isa sa mga epekto ng sumpa eh. Hindi po ba sinabi ni Dumalag na mawawalan po kayo ng kakayahan na makipaglaban? Tumahimik ka nga! Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi ako pwedeng mawalan ng kakayahan na makapaglakad. Ako ang pinakamahusay at matapang na antingero sa baryong ito. Hindi to pwedeng mangyari sa akin. Tay, huminahon lang po kayo. Tatawagin ko lang po si Mang Erning. Baka mabibigyan niya ng lunas ang nangyayari sa inyo. Bilisan mo, anak. Hindi ako pwedeng magtagal ng ganito. Nagmamadaling umalis si Ramil ng bahay nila. Tumakbo siyang nagtungo sa bahay ni Mang Erning at sinabi niya rito na nagising na ang tatay niya, ngunit hindi naman ito makalakad. Sumama si Mang Erning kay Ramil at agad nitong tinignan si Mang Celestino. May mga ginawang orasyon at kakaibang uri ng panggagamot ang albularyo, pero sa huli ay nabigo ito. Diretsang sinabi ni Mang Erning kay Mang Celestino na ang pagkawala ng kakayahan nitong makapaglakad ay bahagi ng sumpa ni Dumalag at yun ay umpisa pa lang. Nagbabala ang albularyo na dapat ay maging handa si Mang Celestino sa iba pang hindi magagandang bagay na maaaring mangyari sa tatay niya. Nang umalis muli si Mang Erning ay nakita ni Ramil sa unang pagkakataon na nanghihina ang kanyang ama. Nakahiga ito sa papag habang nangingilid ang luwa. Umupo si Ramil sa gilid ng papag. Huwag po kayo mag-alala dahil maghahanap po ako ng ibang albularyo na pwede pong gumamot sa inyo. Naniniwala po ako na babalik ang dati niyong lakas, Tay. Masyado kong minaliit si Dumalag. Hindi ko akalain na kaya niyong gumawa ng ganitong uri ng sumpa. Paano kung muli silang umatake sa baryo natin?
At sa susunod na pagbilog ng buwan, paano ko pa may pagtatanggol ang mga tao rito? Ako ang inaasahan nilang poprotekta sa kanila. Pero tignan mo, sa tingin mo ba, ay magagawa ko pa makipaglaban? Kung kahit pagtayo, ay hindi ko magawa. Huwag niyo po munang isipin ang pakikipaglaban sa mga gabunan, Tay. Ang kailangan niyo po ay magpahinga. Isa pa, nandito naman po ako eh. Ako po muna ang mangunguna sa pakikipaglaban. Nagpapatawa ka ba, Ramil? Tignan mo nga. At nagawa kang sugatan ni Dumalag sa iyong dibdib sa kabila ng napakahabang taon na sinanay kita sa pakikipaglaban. Yan ba ang sinasabi mo mangunguna? Huwag mo akong pinapatawa, Ramil. Nahihiyang napayuko si Ramil. Labis ang panliliit na kanyang naramdaman sa sinabing yun ng kanyang ama. Ngunit inintindi na lang niya na may hindi ito magandang pinagdadaanan, kaya ito nakapagsalita ng masakit sa kanya. Nang mga sumunod na araw, ay naghanap si Ramil at Karding ng ibang albularyo. Nagtungo sila sa iba't ibang baryo upang hanapin ang manggagamot na sa tingin nila ay may kakayahang alisin ang sumpa ni Dumalag kay Mang Celestino. Marami naman silang nakita at nakilala. Lahat ng yun ay sinubukang gamutin si Mang Celestino. Ngunit kahit isa sa mga yun ay walang nagtagumpay. Habang lumilipas ang araw, ay unti-unting nakita ni Ramil ang epekto ng sumpa ni Dumalag kay Mang Celestino. Nagsimulang bumagsak at mamayat ang katawan nito. Sa loob lamang ng isang linggo, ay tila tumanda na ito ng ilang taon. Hindi na rin ito halos makagalaw sa higaan nito. Sa kabila ng kalunos-lunos na nangyayari kay Celestino, ay hindi ipinakita ni Ramil na naaawa siya rito. Alam niya kasi na mataas ang tingin ng tatay niya sa sarili nito at isa sa pinakaayaw nito, ang kinaaawaan. Isang araw, binisita si Ramil ng kaibigan niyang si Karding. Nag-usap ang magkaibigan sa likod ng bahay. Pare, kumusta na pala si Mang Celestino? Palala ng palala ang nangyayari kay tatay, pare. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Halos lahat ng mahuhusay na albularyo ay sinubukan ng gamutin si tatay. Pero wala man lang kahit isa ang nakapagpagaling sa kanya. Huwag ka mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Sigurado ako na makakahanap din tayo ng lunas sa sumpang ni Dumalag. Sana nga, pare. Naawa na kasi ako kay tatay. Kahit pagsasalita, parang nahihirapan na siya. Hindi ako sanay na nakikita siyang ganun eh. Sanay ako na nakikita ko siyang malakas at nakakakilos ng maayos. Nakakalungkot talaga ang nangyayari sa tatay mo. Ay, oo nga pala. Ilang linggo na lang ay kabilugan na naman ng buwan. Hinausap mo na ba mga nakikipaglaban sa mga gabunan na ikaw muna ang mamumuno sa kanila? Kinausap ko na sila kahapon. Pero pakiramdam ko hindi nila sineryoso mga sinabi ko. Naiintindihan ko naman yun kasi kahit ako, alam ko na hindi ko kayang pangunahan ng pakikipaglaban sa mga gabunan. Sa tingin ko nga, mas magaling pa sa akin yung mga kalalakihan na tumutulong sa amin sa pakikipaglaban kay Dumalag eh. Huwag mo nga sabihin yan, Chong. Masyado mo namang minamalit ang sarili mo. Siguro sa ngayon ay hindi ka pa talaga kasing galing ni Mang Celestino. Pero konting practice lang yan. Magiging magkapantay na kayo. Saka imposibleng hindi ka maging magaling na antingero at manunugis kasi anak ka ni Mang Celestino. Kaya kaibigan kita Napakagaling mo mambola. Uy, hindi ako nambobola, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Yung ibang tao lang naman ang inip na maging magaling ka kagad na para bang napakadaling maging kagaya ni Mang Celestino. Magsasalita pa sana si Ramil nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ni Mang Celestino mula sa loob ng bahay. Nagmamadaling pinuntahan ni Ramil ang tatay niya sa silid nito habang nakasunod sa kanya si Karding. Tay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Itayo mo ko. Kailangan natin magsanay. Hindi pwedeng walang nagsasanay sa'yo dahil hindi ka magiging kasing galing ko. Kunin mo ang itak ko. Bilisan mo, anak. Pero tay,
Hindi po muna nyo maaaring gawin yan eh. Huwag po kayong mag-alala. Sa sandaling gumaling na po kayo, ay magsasanay po ulit tayo. Nangangako po ako na siseryosohin ko na ang lahat para maging katulad nyo po ako. Pakiramdam ni Ramil ay nadurog sa napakaraming piraso ang puso niya nang biglang humagulgol si Mang Celestino. Wala na. Wala na akong silbi sa baryong ito. Hindi ko na kayo kayang protektan mula sa mga gabunan. Mas mabuti pa siguro na mamatay na lang ako kaysa makita ko ang aking sarili na nakahiga sa pesting papag na ito. Sana'y mamatay na lamang ako. Tay, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Makakahanap din po tayo ng lunas sa sumpang yan. Ano ba lunas ang sinasabi mo? Ilang albularyo na ba sinubukan akong gamutin? Hindi ba't hindi mo na mabilang? Pero kahit isa sa kanila, kahit isa ay walang nagawa para pabutihin ang aking kalagayan. Pakiramdam ko, habang tumatagal ay pahina ako ng pahina. Siguro nga ay tama si Dumalag. Mas mabuti pa na mamatay na lang ako. Tay, kapag hinayaan niyo po mamatay kayo, ay matutuwa po si Dumalag dahil nagtagumpay siya sa gusto niyang mangyari. Hindi ba sabi niya, ay ang sumpang yan ang magiging dahilan para gustuin niyo na mawala na lang? Gusto niyo bang mangyari ang sinabi niyang yon, Tay? Nagpatuloy sa pag-iyak si Mang Celestino. Nahahabag na hinawakan ni Ramil ang payat at halos butot balat ng kamay ng kanyang ama. Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Nangangako po ko sa inyo, Tay, nagagaling kayo. At nangangako rin po ko na gagawin ko ang lahat para gawin ang mga bagay na hindi nyo muna magagawa dahil sa sitwasyon nyo ngayon. At isa na po roon, ang pagharap at pakikipaglaban kay Dumalag. Marahang tumango si Mang Celestino habang walang patid ang pag-agos ng mga luwa nito. Umasa si Ramil na kahit paano ay lumakas ang loob ng tatay niya dahil sa kanyang sinabi. Simula noon ay mag-isa lang nagsanay si Ramil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pinag-aralan niya rin ang mga anting-anting ng tatay niya. Kapag may hindi siya alam, ay tinatanong niya si Mang Celestino at sinasagot naman siya nito. Kahit nahihirapang magsalita, ay itinuro pa rin ni Mang Celestino kay Ramil ang mga dasal at orasyon upang mas maging mabisa ang mga anting-anting na sa tingin ni Ramil ay magagamit niya sa pakikipaglaban sa mga gabunan. Hanggang sa sumapit na ang gabi kung saan bilog na naman ang buwan. Bago lumabas si Ramil ng bahay, ay pinuntahan niya muna si Mang Celestino sa kwarto nito. Tay, bilog po ang buwan ngayon. Lalabas po muna ako para samahan ng mga nakikipaglaban sa mga gabunan. Sigurado ka ba na kaya mo silang pamunuan, anak? Yung totoo po, hindi po talaga, Tay. Ramdam ko po na hindi ko pa nakukuha ang tiwala nila. Pero susubukan ko po. Ako ang dapat na gumagawa ng gagawin mo ngayong gabi, anak. Kung hindi lang sana ako tinablan ng sumpa ni Dumalag, ay kasama mo kong haharap sa kanila. Nakakahiya rin sa mga kasama natin sa pakikipaglaban dahil ito ang unang beses na hindi niyo ako makakasama. Tay, naiintindihan ka po nila. Kaya wala kang dapat po na ikabahala. Sige po, aalis na po ako. Darating po pala mamaya dito si Karding para bantayan po kayo. Sige anak, mag-iingat ka. Ipagdarasal ko na lang na magtagumpay ka. Nakangiting tumango si Ramil at saka siya tuluyang lumabas ng silid na yon. Kinuha na niya ang kanyang itak at ipinulupot niya sa hawakan nun ang isang anting-anting. Isang anting-anting pa ang dinasalan niya at sa kanya isinabit yon sa kanyang leeg. Pagbukas ni Ramil sa pinto, ay sakto nakakatok na sana si Karding. Uy, sakto pala ang dating ko. Mukhang paalis ka na, Chong. O paano? Ikaw na munang bahala kay tatay, ha? Huwag mo siya pababayaan. Huwag ka mag-alala. Nasa mabuting kamay ang tatay mo. Basta mag-iingat kayo, pare, ha? Sana naman ay hindi umatake ngayong gabi sina Dumalag. Matapos yun,
ay umalis na si Ramil. Nagpunta siya sa liwasan kung saan nagtitipon ang mga kalalakihang makikipaglaban sa mga gabunan. Nang makita siya ng mga yon, ay nagkaroon ng bulungan. Muling naramdaman ni Ramil ang kawalan ng tiwala ng mga yon sa kanya. Tumayo si Ramil sa harapan ng lahat. Tumahimik siya upang kunin ang atensyon ng mga kalalakihan, pero kahit isa ay wala man lang tumingin sa kanya. Naisip ko na hindi na lang tayo sa bukana magbabantay simula ngayong gabi, mga kasama. Hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Isang grupo magbabantay sa bukana at ang isa naman ay sa dulo kung saan dumaan ang mga gabunan nung huli. Huminto muna si Ramil sa pagsasalita nang mapansin niyang wala pa rin sa kanya ang atensyon ng lahat. Patuloy pa rin ang mga yon sa pagbubulungan. Huminga ng malalim si Ramil. Napagtanto niya na kung magiging mabait ang kanyang pagsasalita, ay hindi siya papansin ng mga ito. Kaya naman, inisip niya na sa sandaling yon, ay siya ang kanyang ama. Kayong lahat! Inuutusan ko kayong makinig sa akin. Baka nakakalimutan nyo na ako ang pansamantalang namumuno sa inyo. Nagulat ang lahat sa pagsigaw na yon ni Ramil. Doon na tumingin ang mga lalaki sa kanya. Kahit paano ay nagpasalamat si Ramil na sa wakas ay nakuha na niya ang atensyon ng mga ito. Mga kasama, alam ko na hindi niyo ako pinagkakatiwalaan at alam ko rin na hindi pa ako kasing galing ng tatay ko. Pero ngayon, wala tayong ibang aasahan kundi ang isa't isa. Hindi ko sinasabi na kaya kong maging pinuno ninyo kagaya ng aking tatay. Ang gusto ko lang ay itrato nyo ako na kaisa nyo. Iisa ang layunin natin at yun ay ang protekta ng ating baryo. Kaya humihiling ako sa inyo na huwag nyo akong itrato na hindi kabilang sa inyo. Mas lalo natin kailangan mag-aisa dahil hindi natin makakasama si tatay. Kung hindi nyo ako papakinggan, sigurado ako na madali tayo matatalo ni Dumalag. Umigil ang bulungan matapos magsalita ni Ramil hanggang sa isa-isa nang lumapit ang mga lalaki sa kanya upang tanungin kung saang grupo nabibilang ang mga ito. Doon na naramdaman ni Ramil ang pagsunod ng mga yon sa kanya. Halos maluwa siya sa kasiyahan dahil alam niya na naramdaman ng mga ito na mula sa kanyang puso ang mga salitang kanyang binitiwan. Isa si Ramil sa mga sumama sa magbabantay sa bukana ng baryo, habang ang kabilang grupo naman ay sa dulong bahagi. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa labis na kaba. Alam niya na kung sakali na mabigo sila sa gabing yon, ay sa kanya mapupunta ang lahat ng sisi. Kaya naman sa utak niya ay walang tigil ang kanyang pagdarasal at paghingi ng gabay sa Panginoong Diyos. Hanggang sa may kakaibang naramdaman si Ramil. Bumigat ang hangin at tumayo ang balahibo sa kanyang mga braso. Bahagyaring uminit ang suot niya na anting-anting. Mga kasama, humanda kayo. Nararamdaman kong paparating na ang mga gabunan. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang mga gabunan na mabilis na sumusugod papunta sa kanilang direksyon. Inihanda ni Ramil ang sarili sa pakikipaglaban. Tawagin niyo ang mga nagbabantay sa dulo! Sabihan niyo na nandito ang ating mga kalaban! Huwag nating hahayaan na makarating mga gabunan sa kabahayan! Bilisan niyo mga kasama! Magsipaganda kayo! Mabilis ang galaw ng mga gabunan at ang matutulis na kuko ng mga yon ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi nag-atubili si Ramil. Siya ang unang sumugod habang hawak ang kanyang itak. Agad niyang tinaga sa muka ang gabunan na sumalubong sa kanya.
Nang nakapatay ng gabunan si Ramil, ay tila nagkaroon ng lakas ang kanyang mga kasama. Sumugod na rin ang mga kalalakian sa mga gabunan at nakipaglaban ang mga yon gamit ang itak, sibat at pana. Ang gabing yon ay napuno ng sigawan ng mga tao at malakas na pag-angil ng mga gabunan. Ngunit sa gitna ng laban ay nakita ni Ramil ang pagdating ng pinuno ng mga gabunan na si Dumalag. Isa sa mga kasama nila ang sinakmal nito sa leeg. Mabilis na tumakbo si Ramil patungo kay Dumalag. "Hoy Dumalag! Tayong dalawa magtuos! Akong dapat na hinaharap mo dahil anak ako ng taong gusto mong patayin!" Huwag mo nga akong pinapatawa, batang uhugin. Ang ama mo nga ay walang nagawa sa akin. Ikaw pa kaya? Sigurado ko na sa sandaling ito ay nakahiga siya sa inyong bahay dahil hilang-hina na siya. Kung sa tingin mong demonyo ka ay magtatagumpay ka sa nais mong mangyari sa tatay ko, ay nagkakamali ka. Para sa kaalaman mo, kahit nangihina siya, ay patuloy siyang lumalaban sa sumpang ibinigay mo sa kanya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang lunas sa sumpang yon. Huwag mo nang sayangin ang pagod mo dahil ako na ang nagsasabi sa'yo. Walang lunas ang sumpang iginawad ko sa tatay mo. Umiim ang bagang ni Ramil at inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsigaw. Sumugod siya kay Dumalag habang nakataas ang kanyang itak. Ngunit sa isang iglap ay malakas siyang sinuntok ni Dumalag sa muka. Napaatras si Ramil at muntik na siyang matumba. Pero mabilis niyang naitukod ang kanyang mga paa sa lupa. Pagkatapos nun, muli siyang sumugod at sinubukan niyang saksakin si Dumalag sa dibdib. Pero sa isang mabilis na galaw ng pinuno ng mga aswang na si Dumalag, ay nagawa nitong kalmutin ang braso niya. Nabitiwan niya ang itak na hawak niya. Saka siya buong lakas na sinipa ni Dumalag sa tiyan. Doon na tuluyang napahiga sa lupa si Ramil. Sa harap niya ay matayog na nakatayo si Dumalag at tila handa nang tapusin ang laban. Paano ba yan? Mukhang mauuna ka pang mamatay sa iyong tatay. Nakakalungkot na mawawala na ang kanyang tagapagmana. Pilit na bumangon si Ramil habang papalapit si Dumalag sa kanya. Pakiramdam niya ay yun na ang kanyang katapusan. Ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Nang malapit na si Dumalag kay Ramil, ay isang hindi inaasahang tao ang biglang dumating. Nakasuot ang taong yun ng salakot na siyang bahagyang tumatakip sa mukha nito. Humarang yun sa pagitan ni Ramil at Dumalag. May isinaboy na pulbos ang taong yun sa mukha ni Dumalag na naging dahilan para mapaatras si Dumalag habang pilit nitong inaalis ang pulbos na kumapit sa mukha nito. Ano to? Ayaw maalis sa mukha ko. Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako! Nagimbal si Ramil sa bilis ng pangyayari. Hindi niya akalain na isang estranghero ang biglang susulpot at yun ang magiging dahilan upang umatras at umalis sina Dumalag at ang mga alagad nitong gabunan. Nang nawala na ang lahat ng gabunan, ay humarap ang hindi kilalang lalaki kay Ramil at inalis nito ang suot nitong salakot. Isa yung matandang lalaki na noon lang niya nakita sa buong buhay niya. Mawalang galang na po. Sino po kayo? Ikaw ba ang naguguda sa pakikipaglaban kay Dumalag? Oo, ako nga po. Pero sino nga po kayo? Bakit niyo po ako iniligtas? Mamaya ko na sasagutin ang lahat ng tanong mo.
Nais ko na dalhin mo ko sa inyong bahay dahil naniniwala ko na kailangan mo ang tulong ko sa isang bagay. Bilisan mo! Pinilit ni Ramil ang tumayo at saka siya tumango sa matandang lalaki. Pinasunod niya ito sa kanilang bahay at pagdating doon ay agad silang sinalubong ng nag-aalalang si Carding. Ayos ka lang ba, Chong? Sandali, tatawagin ko lang si Mang Erning para magamot ka. Teka. Sino naman yung kasama mo? Hindi ko rin siya kilala eh. Pero iniligtas niya ako mula kay Dumalag. Nararamdaman ko ang bigat ng presensya sa bahay na ito. Dito ba nakatira ang taong isinumpa ni Dumalag? Ang tatay ko po ang tinutukoy niyo. Pero, paano niyo po yun nalaman? Ako si Tatang Edwin. Ako ang gumawa ng sumpa na inilagay ni Dumalag sa iyong ama. Walang iya ka pala eh. Ikaw pala ang dahilan kung bakit nangihina ngayon si Mang Celestino eh. Ramil, patayin mo na ang isang yan. Sige na. Sandali lang. Alam ko na mali ako na tinulungan ko si Dumalag sa paggawa ng sumpa na yon. Pero para sa inyong kaalaman, labag sa aking kalooban ng bagay na yon. Tinakot niya ako na papatayin niya ako kapag hindi ko ginawa ang gusto niya. Masisisi niyo ba ako kung ginawa ko iyon? Kahit na, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit nagkaganon si Mang Celestino. Kung hindi mo papatayin na matagdang yan, ako ang papatay dyan, pare! Teka, uminahon ka muna, Carding. Mang Edwin, kung kayo po ang gumawa ng sumpa na ibinigay ni Dumalag kay tatay, ay malamang alam niyo rin po kung anong lunas dito. Tama po ba? Tama ka, Ramil. Kaya ako nandito ay upang itama ang aking pagkakamali. Pero nais ko mag-usap tayo na kasama ang iyong ama. Hali po kayo sa kwarto niya. Carding, kung pwede sana'y umalis ka muna. Tawagin mo si Mang Erning at sabihin mo na gamutin niya ang mga sugatan. Pakisuyo lang. Pero, Chong, paano ka? Sige na, kaya ko ang sarili ko. Huwag mo na akong alalahanin. Sige na, kumilos ka na. Nang umalis na si Carding, ay isinama na rin ni Ramil si Mang Edwin sa silid ni Mang Celestino. Ipinakilala ni Ramil ang sarili niya kay Mang Edwin at ganun din ang kanyang ama. Narinig ko mula rito ang pag-uusap niyo. Totoo ba na ikaw ang gumawa ng sumpa na iginawad ni Dumalag sa akin? Ako nga, Celestino. Pero labag yun sa aking kagustuhan. Sadyang tinakot niya lang ako na papatayin niya ako, kaya ako yung ginawa. Bilang ako ang gumawa ng sumpa, ay mararamdaman ko kung nasaan ang pinagbigyan ni Dumalag ng sumpang yon. Kaya ako nagtungo sa lugar na ito. Gusto kong itama ang aking pagkakamali at gusto ko kayong tulungan kung paano mawawala ang sumpang yan sa'yo, Celestino. Sabihin mo, ano ang lunas sa sumpang ito? Ang lunas ay nasa nagbigay sa'yo ng sumpa. Ang dugo ni Dumalag. Yun mismo ang lunas. Ano? Pero, teka, paanong ang dugo ng pinuno ng gabunan na yon ang magiging lunas? Hindi ka ba nakikinig? Kung sino ang nagbigay ng sumpa, ay ang dugo niya ang magiging lunas. Kailangan yung inumin ng yung tatay upang malinis ang sumpa na nasa loob ng kanyang katawan. Pero, kung dugo nga ni Dumalag ang lunas, ibig sabihin, ay kailangan muna namin siyang patayin. Teka, wala na po bang ibang lunas o paraan, Mang Edwin? Baka po pwede kayong gumawa ng gamot, total. Kayo naman po ang gumawa ng sumpa eh. Kung meron lang sanang ibang lunas o gamot, ay hindi ko nasasabihin sa inyo ang tungkol sa dugo ni Dumalag. Pero ikinalulungkot ko, kasi yun lang talaga ang lunas na kailangan ninyo upang gumaling si Celestino. Ramil, kung iniisip mo na kailangan mong patayin si Dumalag at hindi mo naman kaya ay wag mo nang gawin, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa iyo, anak. Ang pagpatay lamang kay Dumalag ang tanging paraan upang makuha ang kanyang dugo. Isa pa, hindi nyo maaaring patagalin ang nangyayari dahil ang sumpang yan ang magdadala sa iyo sa kamatayan. Sa ngayon,
Katawan mo pa lang ang pinahihina nito. Ngunit darating ang araw na maging ang utak mo ay sisirain nito. Kapag humantong ka na roon, ay hindi mo na makokontrol ang iyong sarili at ikaw mismo ang kikitil sa sarili mong buhay. Kung ganun po, kailangan ko na po talagang kumilos para mapatay si Dumalag. Tay, magtiwala po kayo sa akin. Nangangako po ako na sa pagkakataon na ito, ay hindi ko na po kayo bibiguin. Gagawin ko to. Dahil ayoko mawala po kayo sa akin. Pero anak, masyadong malakas si Dumalag. Ako nga na mas matagal ng antingero, ay hindi ko siya matalo-talo. Ikaw pa kaya? Bakit hindi mo magawang magtiwala sa iyong anak, Celestino? Hindi mo ba nakikita ang apoy sa kanya? Dahil nais kanyang iligtas. Tandaan nyo, sa sandaling mamatay si Dumalag, ay hindi lang ang luna sa sumpa ang makukuha nyo, kundi ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga alagad. Konektado si Dumalag sa lahat ng kanyang mga alagad. Kaya sa sandaling mawalan siya ng buhay, ay ganun din ang mangyayari sa mga alipores ka. Tay, narinig niyo naman po siguro ang mga sinabi ni Mang Edwin. Mangyayari talaga ang sinabi ni Dumalag na ikaw na mismo ang kikitil sa buhay mo kapag hindi natin agad naalis ang sumpang yan sa'yo, Tay. Kaya sana, Tay, pumayag na po kayo na labanan ko po si Dumalag. Huwag po kayo mag-alala. Dahil hihingin ko po ang tulong ng mga kalalakihan dito sa ating baryo. Nararamdaman ko po na may tiwala na po sila sa akin. Matagal na hindi nagsalita si Mang Celestino. Nakatingin lang kay Ramil ang nangihina nitong mga mata. Maya-maya pa ay marahan na itong tumango. Sige anak, at panahon na rin siguro para ibigay ko sa iyo ang aking tiwala ng buo. Sige, pumapayag na akong harapin mo si Dumalag. Pero kailangan mong mangako sa akin. Nagagawin mo ang lahat para magtagumpay. Hindi para makuha ang lunas. Kundi, dahil ayokong mawala ka sa akin. Ikaw na lang ang meron ako, Ramil. Nawala lang yung ina. Kaya ayokong pati ikaw ay mawala rin. Opo, Tay. Nangangako po ako sa inyo na makukuha ko po ang dugo ni Dumalag at hindi ako mamamatay. Ngayong buo na ang desisyon mong harapin si Dumalag, Ramil, ay nais ko na rin sabihin na tutulungan kitang talunin ang gabunan na yon. Hindi nyo dapat hintayin na muling pagbilog ng buwan. Kailangan nyo sumalakay mismo sa kanilang kuta. Huwag kayong mag-alala dahil alam ko kung saan sila nagtatago. Kaya ko kayong dalhin sa lugar na yon. Mas maganda na umatake tayo ron kapag walang liwanag ang buwan upang hindi sila maging masyadong malakas. Maraming salamat po sa inyo, Mang Edwin. Salamat po dahil dumating po kayo rito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Ginagawa ko ito para itama ang aking nagawang pagkakamali. Napagtanto ko na sa aking ginawa ay sigurado ko na ikinakahiya ko ng mga ninuno kong babaylan. Ngayon ay hindi na ako natatakot kay Dumalag. Kahit patayin pa niya ako dahil sa pagbaligtad ko sa kanya, ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay ang gawin ng tama hanggang sa aking huling hininga. Nang sandaling yun, ay unti-unti nang nakakita ng pag-asa si Ramil upang tuluyan ng gumaling ang kanyang ama. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban kay Dumalag, pero buhay ng tatay niya ang nakasalalay, kaya handa siyang gawin ang lahat upang iligtas ito sa kamatayan. Simula noon, ay sa bahay na muna ni Ramil na natili ang matandang si Mang Edwin. Gabi-gabi ay binabantayan nila ang buwan at hinihintay nila na mawalan yun ng liwanag. Kinausap na rin niya ang mga nakikipaglaban sa mga gabunan sa plano nilang pag-atake sa kuta ng mga gabunan, at lahat ay sumang-ayon sa kanyang sinabi. Nakita niya ang apoy at tapang ng bawat isa. Ramdam niya na pagod na rin ang mga ito, na sila ang palaging sinasalakay ng mga gabunan, kaya sa pagkakataong yun ay sila naman ang sasalakay sa kuta ng kanilang
kalaban. Isang gabi, habang may ginagawang pagdarasal si Mang Edwin sa likod ng bahay, ay pinapanood naman yun ni Ramil. Maya-maya ay dumating si Karding at tumayo ito sa tabi niya. Pare, anong ginagawa ni Mang Edwin? Nagdarasal siya sa mga ninuno niyang babaylan. Ang sabi niya, ay gabi-gabi niyang ginagawa yan para patuloy siyang gabayan ng mga ninuno niya. Mukhang marami rin talagang alam yang si Mang Edwin, no? Biruin mo, nakagawa siya ng isang sumpa na nagpalugmok kay Mang Celestino. Pero talaga bang dapat mong pagkatiwalaan si Mang Edwin? Malakas ang pakiramdam ko na kakampi natin siya, pare. Saka nakikita ko na gusto niya talagang itama ang pagkakamali niya. Sa bagay, para pumunta siya rito at iligtas ka niya, ay hindi na dapat natin siya pagdudahan. Oo nga pala pare, sa darating na Biyernes pala ay walang liwanag ang buwan. Ibig ban sabihin sasalakay na kayo sa kuta ng mga gabunan. Oo, kaya matindi ng pagsasanay na ginagawa ko. Wala akong ibang gustong mangyari, kundi patayin si Dumalag at kunin ang dugo niya nang sa gayon ay gumaling na si tatay. Pare, gusto ko sana sumama sa inyo. Gusto kong makisa sa pakikipaglaban sa pagkakataong to. Ano? Sigurado ka ba, Karding? Hindi ba wala ka namang kaalaman pagdating sa pakikipaglaban? Siyempre, nagsasanay din ako sa paggamit ng itak, no? Saka, naisip ko na kailangan niyo ng dagdag na puwersa at ako na yun. Pagkakataon ko na rin to para makabawi sa mga ginawa ng tatay mo para sa baryo natin. Natuwa naman ako sa sinabi mong yan, pare. Salamat. Kung yan ang gusto mo, ay hindi kita pipigilan. Maraming salamat talaga, Chong. Malaki ang maitutulong mo sa amin. Patuloy na pinanood din na Ramil ang pagdarasal ni Mang Edwin. Doon niya napagtanto na malapit na pala talaga silang sumalakay sa kuta ni na Dumalag. Kaya naman, nagkaroon siya ng kaba at pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Hiniling niya sa Diyos na sana ay sapat na ang pagsasanay na ginagawa niya upang magtagumpay sila sa kanilang misyon. Hanggang sa sumapit na ang gabing pinakahinihintay ni Ramil, ang gabi kung kailan walang liwanag ang buwan. Nagtitipon-tipon sa harapan ng bahay ni Ramil ang mga kalalakihang sasama sa pagsalakay sa kuta ng mga gabunan. Kabilang naroon si Karding na may dalang itak, habang si Ramil at Mang Edwin naman ay nasa harapan na ng mga yon. Mga kasama, makinig kayo. Alam kong lahat tayo ay may takot na nararamdaman ngayon. Pero isipin nyo kung bakit tayo narito. Wala tayong ibang iisipin ngayon kundi ang ating tagumpay. Ilang taon na tayong natatakot. Ilang taon na tayong palaging sinasalakay. Kaya ngayong gabi, ipaparamdam natin sa mga gabunan ang pakiramdam na salakay ng kanilang kuta. Bago tayo umalis, ay isipin nyo ang mga mukha ng mga mahal nyo sa buhay. Hindi tayo lalaban para sa sarili lang natin. Lalaban tayo para sa lahat ng umaasa sa atin. Malakas na sumigaw ang mga kalalakihan. Labis na natuwa si Ramil dahil sa pagkakataon na yon ay naramdaman niya na may tiwala na ang lahat sa kanya. Pumasok si Ramil sa bahay nila at pinuntahan niya ang kanyang ama. Mas nanghihina na ito kumpara sa mga nakaraang araw. Hindi na ito nakakapagsalita at ang tanging kaya na lang nitong gawin ay ang tignan si Ramil. Tay, ipagdasal niyo po kami. Sana po'y ito na ang huling beses ng pakikipaglaban natin kay Dumalag. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Dahil tutuparin ko po ang ipinangako ko sa inyo. Babalik ako rito ng buhay. Nagdalaan lunas sa inyong karamdaman. Hinalikan ni Ramil sa noo ang kanyang ama. Nakita niya ang pagluwa
ni Mang Celestino. Nang dumating na ang magbabantay kay Mang Celestino, ay nagtungo na si Ramil papasok sa kagubatan. Nasa unahan nila si Mang Edwin na siyang kanilang gabay papunta sa kuta ng mga gabunan. May dala silang lampara at sulo na may apoy. Habang naglalakad, ay kinausap si Ramil ni Mang Edwin. Isang sisidlan na maliit na gawa sa itim na tela ang ibinigay ng matanda sa kanya. Ano po ito, Mang Edwin? Naaalala mo ba yung pulbos na isinaboy ko sa mukha ni Dumalag nung iniligtas kita? Yan ang laman ng sisidlan na yan. Ang pulbos na yan ay gawa sa pinatuyo at pinulbos na puso ng bangkilan. Isa yan sa nagpapahina sa mga gabunan. Sandaling mawawala ng paningin ng gabunan. Kapag isinaboy mo yan sa kanilang muka, mahihirapan din silang huminga. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na sandali lamang ang epekto niyan. At yan na lamang ang pulbos na meron ako. Kaya gamitin mo lamang yan kung talagang kinakailangan. Maraming salamat po dito, Mang Edwin. Hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo na ipinagamit po sa akin ang pulbos na ito. Nagpatuloy sa paglalakbay si Ramil hanggang sa pinahinto sila ni Mang Edwin. Itinuro nito sa hindi kalayuan ang kuta ng mga gabunan. Natatakpan ng nagtataasang mga puno ang mismong kuta, kaya hindi nila yun masyadong nakikita. Yung may mga dalang sulo, sunugin niyo ang kubol ng mga gabunan. Kailangan mataranta sila. Habang yung iba naman ay umatake kagad kapag nakita nyo na nagkakagulo na ang mga gabunan. Ako na ang bahala kay Dumalag. Ramil, tanggapin mo din ang boteng ito. Dito mo ilagay ang dugo ni Dumalag. Sa sandaling mapatay mo na siya. Tinanggap ni Ramil ang maliit na bote na ibinigay sa kanya ni Mang Edwin at inilagay niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa hudyat ni Ramil ay kumilos na ang 5 lalaki na may dalang sulo. Nang makalapit ang mga yon sa kuta, ay itinapon ng mga yon ang sulo sa mga kubol. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga kubol at mula roon ay lumabas ang mga gabunan. Maging ang pinuno nila na si Dumalag ay lumabas na galit na galit. Ang mga tao, nahanap nila ang ating kuta. Sige, patayin niyo silang lahat. Huwag kayong magtitira ng buhay. Ngayon na! Oras na! Para tayo naman ang umatake! Sugod mga kasama! Sabay-sabay na sumugod si Ramil sa kuta ng mga gabunan. Agad na hinarap ng mga kasama ni Ramil ang mga gabunan. Lahat ay determinadong manalo sa digmaan sa gabing yun. Habang ang mga mata ni Ramil ay nakatutok lamang kay Dumalag, sinamantala niya na nakatalikod si Dumalag sa kanya. Mabilis siyang tumakbo at agad niyang itinarak ang itak sa likod nito. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Dumalag sa buong kagubatan. Mabilis itong humarap kay Ramil at sa isang malakas na suntok nito ay lumipad si Ramil. Napahiga siya, ngunit agad din siyang bumangon. Ipinakita niya kay Pinunong Dumalag na hindi na siya natatakot dito at handa na siyang makipagsabayan. Nais niyo na ba talagang mamatay? Kaya kayo na ang sumalakay sa aming kuta. Nagkakamali ka! Hindi namin nais mamatay, Dumalag. Ang nais namin ay kalayaan sa takot sa inyo. Ang gusto namin ay matapos na ngayong gabi ang kasamaan ninyo, Dumalag! Hindi pa isinisilang ang papatay sa akin. Nagkakamali ka! Dahil nasa harapan mo na ang papatay sa'yo! Sa isang iglap ay umatake si Dumalag. Mabilis ito na parang kidlat. Hinarang ni Ramil gamit ang kanyang itak ang mga kuko ni Dumalag. Buong puwersa niyang tinaga ang kamay nito.
Nang sumirit ang dugo ni Dumalag, ay mas lalong lumakas ang loob ni Ramil. Malakas na sumigaw si Ramil at magkakasunod niyang inatake ang pinuno ng mga gabunan. Bumaon ang kanyang itak sa iba't ibang parte ng katawan ni Dumalag. Malinaw kay Ramil ang kanyang layunin ng gabing yon. Yun ay ang patay na si Dumalag upang makuha ang lunas para sa karamdaman ng kanyang ama. Ang bagay na yon ang nagbigay sa kanya ng tapang upang siguraduhin na matatalo niya si Dumalag. Sandaling lumayo ang sugatan at dugoong si Dumalag kay Ramil. Habol nito ang paghinga. Ano? Ano, Dumalag? Natatakot ka na ba? Nararamdaman mo na ba ang iyong katapusan? Huwag kang masyadong maging kampante. Bago pa lang umiinit ang laban natin. Ngumisi si Dumalag at saka ito muling sumugod kay Ramil. Mabilis na inilabas ni Ramil ang sisidlan na ibinigay sa kanya ni Mang Edwin. Itinaktak niya sa kanyang palad ang pulbos na laman ng sisidlan at nang halos 100 dangkal na lamang ang layo ni Dumalag sa kanya, ay isinaboy niya ang pulbos direkta sa mukha nito. Malakas na napasigaw si Dumalag. Nagwala ito habang pilit na inaalis ang pulbos na kumapit sa buong mukha nito. Habang hindi nakakakita si Dumalag, ay marahang naglakad si Ramil palapit dito. Walang hiya ka! Hindi ka patas lumaban! Talagang sa'yo pa nanggaling ang mga salitang yan. Bakit ikaw ba? Tinanong mo na ba at sarili mo kung patas kang lumaban na demonyo ka? Kung hindi sana kayo nang gagambala ng mga tao, ay hindi mo to sasapitin! Huminto si Ramil sa harapan ni Dumalag habang patuloy ito sa pagwawala. At anong sabi mo sa akin nun? Walang lunas ang sumpa na ibinigay mo sa tatay ko. Meron, Dumalag. At ang dugo mo, ang mismong lunas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ramil. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang itak at ibinaon niya yon sa leeg ni Dumalag. Agad niyang hinugot mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang maliit na bote. Inalis niya ang takip nun at isinahod niya yon sa dugong lumalabas sa malalim na sugat ni Dumalag sa leeg. Nang mapuno ng dugo ang bote, ay tinakpan niya na yon at muling ibinalik sa kanyang bulsa. Napaluhod si Dumalag dahil sa labis na panghihina. Diretsyong tinignan ni Ramil sa mga mata ang nanghihinang pinuno ng mga gabunan na si Dumalag. Hayop kang demonyo ka! Matagal mo nang pinahirapan ang aming baryo. Nagkamali ka sa sinabi mo na kaya mo akong patayin dahil hindi mo alam ang kayang gawin ng isang anak na gagawin ng lahat para iligtas ang buhay ng kanyang ama. Matapos yung sabihin ni Ramil, ay walang pagdadalawang isip na ginilitan niya ang leeg ni Dumalag. Hindi pa siya nasiyahan. Ibinaon niya ang kanyang matalas na itak direkta sa dibdib nito at ibinaon pa ng mas matindi. Sa paghugot nun, tuluyan nang bumagsak sa lupa si Dumalag at kasabay ng pagkalagot ng hininga nito ay sabay-sabay din na bumagsak ang lahat ng mga alagad nitong gabunan. Nagliyab ang mga katawan ng mga gabunan, kabilang si Dumalag, hanggang sa halos maging abo na ang mga yon. Masayang lumapit ang lahat kay Ramil. May mga napaiyak pa dahil sa labis na kaligayahan. Wow, Hanep Chong! Ang galing mo! Nakaka-proud ka! Hoy, mga kasama! Kaibigan ko to ha! Best friend ko to! Ang bayani natin! Teka, Chong! Nasasaktan ako! Aray! Teka! Salamat, Chong.
Wala kasi akong ibang inisip, kundi ang mailigtas si tatay. Ang mabuti pa, Chong, ay umuwi na tayo. Siguradong matutuwa ang mga tao sa baryo natin. Dahil simula sa gabing to, ay malaya na tayo sa pagsalakay ng mga gabunan. Malaya na tayo, Chong. Patay na ang mga gabunan. Hindi lang ang mga tao matutuwa, kundi ang iyong ama. Dahil nagawa mong tuparin ang ipinangako mo sa kanya. Naluluwang tumango si Ramil. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad silang naglakbay pabalik sa kanilang baryo. Hindi na makapaghintay si Ramil na dalhin sa ama niya na si Mang Celestino ang lunas sa karamdaman nito at sabihin dito na nagtagumpay sila. Nang makabalik na si Ramil sa bahay nila, ay agad nilang pinainom kay Mang Celestino ang dugo ni Dumalag. Kahit hindi nakakapagsalita si Mang Celestino, ay sinabi ni Ramil sa tatay niya na napatay na nila ang lahat ng mga gabunan. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mga mata ni Mang Celestino sa kanyang sinabi, Ramil, iho, magpapaalam na ako. Tapos na ang misyon ko sa lugar na ito. Kaya babalik na ako sa aming baryo. Mang Edwin, maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nanalo laban sa mga gabunan. Utang po namin sa inyo ang kapayapaan na meron po ang aming baryo. Gaya ng aking sinabi, ay wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Ginawa ko lamang ang nararapat. At sa tingin ko, ay naitama ko na ang aking nagawang pagkakamali. Sana po ay mawala na ang bigat na dinadala nyo sa inyong dibdib. Naiintindihan ko po na nagawa nyo lang po yun dahil natakot po kayo para sa inyong buhay. Basta, Mang Edwin, kung gusto nyo pong bumisita, ay bukas po ang aming tahanan para sa inyo. Maraming salamat. At huwag ka na rin mag-alala dahil sigurado ko nagagaling na ang iyong tatay. Alagaan mo siya habang siya ay nagpapalakas. Matapos magpaalam ni Mang Edwin, ay tuluyan na yung umalis. Habang pinagmamasdan ni Ramil ang papalayong matanda, ay hindi maalis ang kasiyahan na kanyang nararamdaman dahil hindi na siya makapaghintay na muling bumalik ang dating lakas ng kanyang ama. 1 linggo lang ang lumipas, ay tuluyan na ngang gumaling si Mang Celestino at unti-unti nang bumalik ang lakas nito. Labis na natuwa si Ramil dahil bukod sa hinangaan siya ng mga tao, ay naliwanagan na rin ang tatay niya tungkol sa pangarap ni Ramil. Hinayaan na siya nitong mag-aral sa kolehiyo upang pagdating ng araw ay maging isa na siyang guro. Simula noon ay mas naging maganda na ang relasyon ni Ramil at Mang Celestino bilang mag-ama dahil mas naging bukas ang puso at isipan ni Mang Celestino sa gusto ni Ramil na mangyari sa kanyang buhay. Ganun pa man, hindi kinilimutan ni Ramil ang kanyang pagiging antingero. Patuloy siyang nagsanay at naintindihan niya na maaari pa rin niyang pagsabayin ang pagtupad niya sa kanyang pangarap at ang tungkulin niya sa mga tao bilang anak ng pinakamalupit na antingerong manunugis sa kanilang baryo.